tatlo lang na entities ang sangkot sa korupsyon. Sino man gumagawa ng national budget? Di ba DBM? Siya lang ang gumagawa niyan. Walang iba. Pagkagaling sa DBM, saan pupunta? Sa Kamara de Representante, ayusin nila. O, pinal sila di ba? Pag pinal na, saan pupunta? Sa Presidente. So tatlo lang, DBM, Kamara, at saka ang Presidente. Kung itong tatlong ito, magkukutsabaan, nandyan ang korupsyon. Pero kung ang isa sa kanila pumalag, publicly, hindi mangyayari yan. Pero wala eh. Complicit lahat sila, whether by negligence or by intention, silang lahat ay nagsasabwatan para magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang iba. Sige nga, puro pa sila tanong eh. Itong DBM, paano raw, sino raw nag-i-insert? Ito naman Kamara de Representante, hindi malaman. Jesus Maria Jose. Kayong tatlo lang. DBM, Kamara, at ang Presidente, kayong tatlo ang nakakalam kung paano ninanakaw ang pera ng bayan. Opo, gaano kalaga, Attorney Sal, na isang bilang presidente, dahil kayo po ang final say sa budget, kayo po ang nagpipirma bilang presidente ng Pilipinas, na magkaroon po ng due diligence ang isang presidente. Nakita po natin yan sa panig ni dating Pangulong Digong na marami siyang mga panukalang batas na binito dahil nga binabasa niya ang laman ng pinal na bersyon ng mga pinapipirmahan sa kanya ng mga panukalang batas. Lalo lang pambansang pondo, Attorney. Kaya nga sinasabi ko eh, either negligent ka or kasabwat ka. Kasi kung hindi ka kasabwat, gagayahin mo si Presidente Duterte, hindi natutulog para examinin ang bawat item ng budget. At pag nakikita niya, nakaduda-duda, binibito niya. Pero kung hindi mo gagawin yung ginawa niya, complicit ka. Whether complicit ka, neglectful ka, kasalanan mo pa rin. Attorney, si dating Pangulong Duterte, isa pong abogado. Ano ba ang kaibahan ng isang abogado at ng hindi abogado sa mga usapin na ito, lalo na sa pagsasagawa ng due diligence at pagdidesisyon kung mga desisyon mo ba ay may kaugnay sa rule of law o wala na? Abogado kasi, bago pumirma sa isang bagay, talagang ini-examine mo buti kasi pangalan niya nakataya doon. Alam niya, mananagot siya. Pero kahit na hindi ka abogado, pwede ka namang, meron ka namang abogadong pwedeng magbantay. May Chief Presidential Legal Counsel, patingnan mo. Ganun lang kasimple.